Yung ating pong tema ngayon, no, is above and beyond, no, higit at labis or actually parang sobra, no, overflowing. Yun naman sabi ni God, no, pagka nagbigay ka, si Lord ang blessing babalik sa iyo, siksik, liglig at umaapaw, no, overflowing. Almost 2 weeks ago po, meron po kaming pinantahang isang area sa mga bundok ng Nueva Vizcaya, sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Nakahiram po ako ng 4x4 kasi sa bundok talaga, no? Kaya pala sinabihan ako nung contact namin doon, Father, kailangan 4x4 kasi po yung pinuntahan namin, una makikita mo lang yung ulap, mga gitna na ng biyahe, nasa gitna ka na ng ulap. Tapos yung village po, nakakita na ba kayo ng Sea of Clouds? No, yung mga umaakyat sa Mount Pulag, makita nyo Sea of Clouds. Yun po talaga, literally, halos nasa ulap na kami. Parang nasa langit na. Naka-experience po ako sa isang liblib na lugar, what we call above and beyond hospitality. Or sabihin na nating excellent hospitality, Hindi siya normal, abnormal siya, extraordinary, yung kanilang hospitality. Meron po isang nanay doon, ang kwento sa amin, dahil sa bundok, may iba-ibang religion na rin na nangangaral, iba-ibang sekta. Tapos siya, sabi niya, gusto kong i-preserve yung Catholic faith ko, saka yung mga anak ko. Ginawa po nila, nag-ipon sila ng pamasahe, tapos pumunta po sa bayan, sabi nila, Father, pwede ba kayong magmisa? Sabi niya, naku, marami na rin akong bundok na pinupuntahan, pero subukan natin, Na-schedule po sila. Yung iba po, pag may fifth Sunday, doon sila namimisahan. 4 or 5 times a year lang ang fifth Sunday, Yung iba naman po, once a month. Sa kanila, malayo talaga. So, ang ginawa nila, kumontak po sila ng volunteer catechist, mga katekista. Tapos, yung isang pamilya, nag-a-attend ng catechism, may prayer service, minsan nagbibigay ng communion. Yung isang family, naging 2, naging 3. Ngayon po, 20 na families na po sila, Tapos po, ito yung excellent, above and beyond. Ang ginawa daw po nila, bawat ani ng gulay, so yung mga pananim po nila, yung mga broccoli, cauliflower, yung mga nabibili po natin galing ng highlands sa bundok, at yun po, sila po yung nagtatanim. Bawat ani daw po, nagsisave sila ng magkano lang. Tapos, so para saan po? Kasi, Father, yung aming pag nagmimisa, doon kami sa daycare center. Kasi yun yung available. Tapos, kaiipon nila, nung nagpunta po kami, nakapagpatayo na po sila ng maliit na kapilya, yung bundok, parang nilinis nila, nakapagpatayo sila ng maliit na kapilya. Ano pa lang po, bagong-bago pa, wala pang bintana. Tapos, pagtingin mo po talaga, ulap na. And sabi, na-inspire po ako kasi out of their pockets, out of their poverty, out of their generosity, parang nakapagpatayo sila. Sabi, lumipat na kami, Father. Dito na kami nagkakatekisim, dito na kami nagmimisa si Father. Tapos yung mga kabataan doon, sumasama na rin sa katekista, dun sa mas malalayang lugar, So they're doing above and beyond what is normal. I was really touched po, Kasi sa desire nila to preserve their Catholic faith, talaga yung kanilang extraordinary na effort talagang ginagawa nila, Naisip ko nga po dito sa atin pag Sunday, pag Sabado po, 2 vigil mass natin, 5 p.m. sa Don Enrique, 6 p.m. dito. Pag Sunday po, ngayong Sunday, 4 na misa dito sa parish, 4 na misa sa kapilya. So, 10 misa po natin, Yan po yung ordinary sa atin
Sa kanila, 10 misa, that's for 1 year. No? 1 taon na po nila yon. Kaya po yung puso ko, sabi ko, kung malapit-lapit lang to, extra ako. No? Mag-extra ako na mag-serve. No? Pero I was really inspired by the catechist kasi siya po, he is a volunteer. Marami na po siyang career na ginawa, paralegal, nurse, naging secretary sa government office, organizer. Nung medyo matanda na po yung parents niya, siya po yung nag-alaga. Then when they passed away, yung nanay, tatay niya, sabi niya, Father, concentrate na lang ako sa kawang gawa. I want to be a volunteer. So nag-volunteer siya, and mga bundok po yung pinupuntahan niya, no? So I was really inspired kasi that's above and beyond yung generosity nila, no? Sa gospel po natin, mahaba po yung gospel, series of teaching. Luke chapter 6, kung may time po kayo, basahin niyo ulit. Si Saint Matthew, ang tawag sa kanya, Sermon on the Mount. So yung mga series ng teaching ni Jesus, binigay niya sa mountain. Sa kanya naman, Sermon on the Plain, no? Yung patag, no? Tapos nagturo siya. Marami po, very challenging, no? Yung sinasabi ni Lord, love your enemies. Yun yung siguro ang normal. What's normal is pag nasaktan ka, magagalit. Pagka, may kaaway ka, gagante. Si David, si Saul, no? King Saul, yung unang readings, pinapahabol siya, no? Pinapapatay siya. Tapos si David, nung may chance na, sabi nga nung assistant niya, no? Nung general niya, no? Sibatin na natin. Ang sabi ni David, hindi, no? Don't touch the Lord's anointed. So si David na-experience siya. Yung normal, pagkaaway mo, gaganti ka. Pero kay David, sabi niya, no? Hindi. No? Above and beyond, no? Extraordinary. Sa gospel, sabi niya, love your enemies. Bless those who curse you. Pag may nagmumura sa'yo, kung ano-ano sinasabi sa'yo, sabi ni Lord, God bless you, no? Bless you. Pagka may napupuot daw sa'yo, pag-pray mo sila, no? Lord, I pray, no, for that person. Bless them. No, para hindi na sila magalit, bless them. No, ganun pa yung attitude. Kaya, kung normal, no, sabi sa second reading, yung first Adam, he was born of nature, no, yung human flesh. Pero of second Adam, si Jesus, he was spiritual, no, spiritual. So si Lord, kung gusto niya, hindi lang tayo normal. Ang gusto niya, above and beyond. Pag nagbigay ka, above and beyond, no? Pag nagmahal ka, above and beyond. Sabi niya, dito, no? Kung ang mamahalin mo lang, yung nagmamahal sa'yo, that's normal. What credit is that to you? Normal yan. Pero if you want to be a follower of Jesus, if you want to be a disciple of the Lord, above and beyond, sabi niya, love your enemies. Pati yung nagagalit sa'yo. Mahirap to, ha? Kanina, nagmass din ako ng 8 a.m. Sabi niya, Father, ang hirap. No? Opo, mahirap. Kasi what's normal is to get even, no? Makaganti. Pero si Jesus, sabi niya, extraordinary. Above normal, no? Beyond normal. At ang sabi rin niya, no? Very challenging to, no? Huwag kang mag-judge. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari sa tao. Bigay mo na kay Lord yung judgment. So, huwag kang mag-judge. Para ikaw din, huwag kang ma-judge. Peaceful yung isip mo. Madalas po kasi may mga expectation tayo. No? Ang expectation natin, dapat ganito, ganito, ganito. Yun yung normal. Pero si Lord, sabi niya, no? When you give, hindi lang pera to, ha? Hindi lang material na bagay. When you give respect, go above and beyond. Pag nag-serve ka sa asawa mo, above and beyond. No? Kahit masama loob mo. Pag nag-serve ka, or nag-work ka, nagmahal ka, above and beyond. No? Yun daw yung mark na we are followers of Jesus if you can love generously.
Last na lang po, no? And I was really touched by this. May mga kamag-anak po ako na hanggang ngayon hindi pa rin nagkikibuan. Yung masama loob. Ang tagal-tagal na, parang generations na, no? Yung sama ng loob. Tapos, minsan, pagka nagkakaroon ng reunion, Father, pagbatiin mo nga sila, no? Pero sabi ko, hindi ko na rin alam kung anong simula talaga. Talaga hindi na lang sila nagpapansinan, ano? To the point na, sabi ko, be merciful na lang. Okay, what is justifiable pagka nagawan ka ng mali, nasaktan ka, you get even. Kaya nga po, justice, ano? Makatarungan. Pagka may naagarbyado ka, you can call for justice. Ibigay sa iyo kung ano yung nararapat. Yun po yung normal, which is good, no? If you can get justice, that's good. Pero kay Jesus, above and beyond justice. Kung may nakasakit sa iyo, kung may nakagawa ng mali sa iyo, kung merong nanlamang sa iyo, kung merong napupuot sa iyo, ang tendency kasi natin sa mamaloob natin, no? At kikim-kimin natin, nagingit-ngit tayo, di na tayo makatulog, minsan high blood pressure, wala na tayong peace until we get even. Pero si Lord, you're inviting you to go above and beyond. No? Lord, ikaw nang bahala. Panginoon, sa'yo na ito. Ayaw pa na? Ayaw pa na ng pakiramdam na ganito, no? Kung ibigay mo yung katarungan, praise the Lord. Pero Lord, no, ikaw nang bahala. So that's what you call mercy. Ibinibigay mo na kay God kung ano yung nararapat. To the point na you let go, kahit maalala mo, hindi nasasama loob mo. Kahit makita mo, hindi nakukulo yung dugo mo. Kahit na makasalubong mo, sabihin mo pa, God bless you. From the heart, no? Hindi mapagpanggap, no? God bless you. So mga kapatid, no? The Lord is inviting you and me to become His follower, tagasunod ni Jesus. Kung normal yung gusto mo na buhay, then you follow what is human. No? But if you want to be a follower of Jesus, you go above and beyond. Warning lang po, ano? If you're a follower of the Lord, it's not easy. Kasi it took Him to the cross. This is my body given for you. This is my blood poured out for you. No, si Lord, pag nagbigay above and beyond, pwede naman niya tayong iligtas sa isang patak ng dugo, pero ang ginawa niya, no, life. He gave His life for us. No, pwede naman tayo niyang iligtas nung sabihin lang niya, pero anong ginawa niya? He became like us, incarnation, no, above and beyond. So mga kapatid, no, if you want to follow the Lord, we need the Holy Spirit. Kasi mahirap ito eh. What's humanly normal is you get justice, you get even. Yung emotions, ma-exercise, that's good. No? But if you want to be a follower of Jesus, you have to go above and beyond. No? At kaya kailangan mo ng Holy Spirit. Mahirap to. No? Kasi it can lead you to the cross. Wag na wag mo lang kakalimutan na merong resurrection. No? That there is eternal life. Kaya si Lord sabi niya, no? Ano pang gantimpala ang matatamo mo kung yung ginagawa mo lamang ay normal, what's expected. Pero pag minahal mo yung kaaway mo, no? Pinatawad mo yung nagkasala sa iyo, hindi ka nagja-judge, no? Yung gantimpala mo sa langit, you will be called children of the Most High, anak ng Diyos. Kung gusto mo maging anak ng Diyos, above and beyond. Kung gusto mo lang maging member ng human family, you do what is normal.